Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Jopay. Sa wakas, naibenta rin natin yung mga uling sa palengke. Beruin mo, 2 bundok at 3 ilog ang tinawid natin para lamang makarating dito sa kabayanan. Itay, nagugutom na po ako. Ay, sige. Tara't pumunta tayo dun sa kalapit na bakery para bumili ng makakain. Tara. Oh, ayan. Tingnan mo, anong tinapay ang gusto mong kainin? Ito pong ensaymada. Dali, isang ensaymada. At saka isa rin ito, ano? Tsaka 2 soft drinks. Sige po, sandali lang. Ate! Pabili rin po. 2 po nitong pandikoko. Ay, saan lang punta mo? Bakit nakasuot ka ng ganyan? Papasok ako sa school. School? Oh, Ano po ginagawa niya dun? nag-aaral. Bakit kailangan mong mag-aral? Sabi ni Mama, kailangan daw mag-aral para matupad ko yung mga pangarap ko. Ganun ba yun? Ikaw, nag-aaral ka ba? Hindi. Japay, ito na yung ensaymada at soft drinks mo. At tara, kailangan na tayo sa ating sityo bago pa lumubog ang araw. Sige po, Tay. Jopay, anak. Ito yung niluto kong pastil. Binalot ko na sa dahon ng saging para makain mo habang naglalakad ka papuntang eskwelahan. Salamat po, Nay. Sigurado po akong hindi ko mapapansin ang pagod sa sarap ng niluto niyo. Pero anak, palagi ka mag-iingat ha. Lalo na't 3:00 pa lang na madaling araw ngayon. Nagkalat pa rin ang mga mababangis na hayop sa paligid. Huwag po kayong mag-alala. Palagi naman po akong may dalang kawayan na may tusok sa dulo. Sakaling lusubin ako ng mababangis na hayop, maipagtatanggol ko po ang aking sarili. Ay, Alis na agad yung anak mo. Opo, Tay. 6:00 po ng umagang pasok ko. 3 oras po ang lakaran mula dito hanggang sa eskwelahan namin. 2 bundok at 3 ilog ang kailangan niyang tawirin para lamang makapag-aral. Bakit naman kasi kailangan pa niya mag-aral? Bakit hindi na lang siya tumulong sa atin sa paghahanap buhay? Tumutulong naman siya sa atin. At saka, hayaan na natin ang anak mo sa pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral. Pag nakatapos po ako ng pag-aaral, makakahanap po ako ng mas magandang trabaho at malaki po ang maitutulong ko sa pamilya. Hindi matutupad yung pangarap mo. Sa lugar natin, ni isa, walang nakatapos ng pag-aaral. Ang importante lang, marunong ka magtrabaho at dumiskarte. Mabubuhay ka na. O, siya. Sige na, Jopay. Umalis ka na. Baka mahuli ka pa sa pagpasok. Sige po, Nay. Tay, alis na po ako. Class, si Rizal ay merong 2 nobelang sinulat. Ito ay... Tama kayo. Jopay, halos kalahating oras ka nang late sa klase ko ah. Teacher Bert, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Sa susunod, agahan ko po pag alis sa bahay. Pagod na pagod ka. Pumunta ka muna dun sa upuan mo at magpahinga ka. Opo, Teacher Bert. Oh, Jopay, bakit hindi ka pa nagre-recess? Wala ka bang baon? Nakain ko na po yung baon ko habang naglalakad papasok sa eskwelahan kanina. Nabalitaan ko nga na 2 bundok at 3 ilog ang tinatawid mo kada araw makarating lang dito. Alam mo, Jopay, natutuwa ako sa'yo.
Kasi kahit mahirap makapunta dito, tinitiis mo para makapag-aral ka. Ay siya nga pala, dinalang kita ng pagkain. Mas magandang may laman ng sikmura para madali mong matutunan ng lessons natin. Salamat po. Ipagpatuloy mo lang ang pagsusumikap mong makatapos ng pag-aaral. Balang araw, maaabot mo rin ang mga pangarap mo. Ginabi na ako ng uwi. Lakas kasi ng ulan kanina. Hindi tuloy ako makadaan. Masyadong maputik yung mga bundok at mabibilis ang agos ng tubig dun sa 3 ilog. Kailangan ko patuloy magpatila. Nandito na ako sa tapat ng barong-barong namin. Bakit kaya madilim? Walang tao. Jopay! Ay, Ako, mabutit dumating ka na. Mang Ramon! Alam niyo po ba kung nasaan sina Inay at Itay? Yun nga sasabihin ko sa'yo ngayon. Ang nanay mo, natagpuan ng tatay mo na nakahandusay sa loob ng bahay nyo. Ha? Ayun, kasama sina kumparing Ingo at Manoy. Dadalhin nilang nanay mo sa ospital sa Kabayanan. Ano po? Oo. Ay, Diyos ko! Ang Inay! Kumusta na kaya si Inay? Diyos ko po, huwag niyo sana siyang pabayaan. Sana iligtas niyo po siya. Ay, eto na pala si Itay at mga lalaking kapitbahay namin. Buhat-buhat nila si Inay na nakaupo sa itinaling kumot sa kawayan. Anak, narito na kami. Nay! Ay! Salamat sa Diyos! Buhay kayo! Japay, Nay! anak, Hirap ang nanay mo na makapagsalita bukod sa paralisado ang kanang paa niya dahil sa stroke. Ganun po ba? Mga kasama, tulungan niyo akong ibabasa at paupuin dito sa upuang kawayan. Alalayan niyo lang. Ayan. huwag kang mag-alala, anak. Nay! Gagaling din ako. Ayan. Naubos niyo na po yung niluto kong lugaw para sa inyo, Nay. Nabusog po ba kayo? Salamat, anak. Pasensya ka na kung nahihirapan ka sa pag-aalaga sa akin. Wala po yun. Mabuti naman at inaalagaan mo nanay mo. Anak, siya nga pala. Oh, Huminto ka muna sa pag-aaral. ano po? Walang mag-aalaga sa nanay mo. Nasa trabaho ako pag-araw. Tayong 3 lang naman ang nandito sa bahay. Huminto ka na sa pag-aaral para makatulong ka sa nanay mo. Sige po. Bukas pupunta ako ng eskwelahan para magpaalam kay Teacher Bert. Teacher Bert, titigil na po ako sa pag-aaral para maalagaan ko po ang nanay ko na may sakit. Ganun ba? Opo. Nakakalungkot naman, Jopay. Nakakapanghinayang. Dahil ikaw ang pinakamatalino sa buong klase. Pero naiintindihan ko kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Maraming salamat po. Dahil naging mabuti po kayo sa akin. Mamimiss ko po kayo, Teacher Bert. Ako rin, Jopay. Mamimiss din kita. Kung mapagdesisyonan mong bumalik ulit sa pag-aaral, lumapit ka lang sa akin. Tatanggapin kita ulit sa klase ko. Ayan. Nay, naigagalaw nyo na yung kanang paan nyo. Tsaka bumabalik na rin sa normal ang inyong bibig. Nawawala na po yung iwi.
Dahil yan sa pag-aalaga mo sa akin ng ilang buwan, nagpapasalamat ako sa iyo at sa Diyos kasi nadugtungan ang buhay ko. Konting panahon na lang at makakalakad na uli kayo. Oh, anak. Tay, Eto, nakabili na ako ng gamot ng nanay mo. ay, pagod na pagod kayo, Tay. Magpahinga po muna kayo. Inutang ko yan sa kaibigan ko dun sa Kabayanan. Sabi ko, babayaran ko siya pag nakabenta ulit tayo ng uling. Pero Berto, malaki na ang utang natin sa mga kapitbahay at kakilala natin. Uy, Hindi na natin mababayaran lahat yun. ako na ang bahala doon. Hahanap ako ng paraan. Si Jopay baka pwedeng makatulong sa'yo. Uy, sino mag-aalaga sa'yo kapag nagtrabaho si Jopay? Naigagalaw ko ng mga paa ko. At bumalik na sa normal lang ang pagsasalita ko. Makakaya ko na ulit mag-isa dito sa bahay. Uy, ano Jopay? Kaya mo bang maguling? Sige po. Tutulong po ulit ako sa inyo sa pag-uuling. Pero susubukan ko rin po maghanap ng trabaho sa Kabayanan para medyo malaki po yung sasahurin ko. Ano naman trabaho ang papasukin mo kung sakali? Kasambahay po. Ang sipag mo maglinis, Jopay. Maayos at pulido din ang gawa mo. Gusto ko yan. Salamat po, Ma'am Gina. Anyway, eto palang sahod mo para sa buwang ito. Ay, Ma'am. Sobra po yung pasahod niyo sa akin. Talagang sinobrahan ko na. Tutal, masipag ka naman at mapagkakatiwalaan. At saka para makatulong na rin yan sa pamilya mo. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Eskwelahang pagmamayari naming mag-anak. Binuo ito ng aking mga magulang na kilalang pioneers of education sa lugar natin. Anyway, we offer basic education from kinder to junior high school. But last year, nag-open na rin kami for senior high school. Ang laki po ng school ninyo, Ma'am Gina. At maraming mga estudyante. Buti pa po sila. Nag-aaral. Gusto mo bang bumalik ulit sa pag-aaral? Opo. Pangarap ko pong makapagtapos ng pag-aaral para makahanap po ako ng magandang trabaho at umasenso ang buhay ng aming pamilya. Alam mo, Jopay, sa 7 buwan mong pagsisilbi sa akin, tinuring na kitang parang tunay na anak. Handa kong suportahan ang mga pangarap mo. Talaga po, Ma'am Gina? Oo, pag-aaralin kita hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. Basta ipangako mo lang sa akin na mag-aaral ka mabuti at hindi mo sasayangin ang opportunity na ibibigay ko sa'yo. Opo. Pangako po. Hindi ko po sasayangin ang mga pagkakataong ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat po. Sinong inaabangan mo? Ay, syempre ang anak natin. Ngayon daw siya uuwi. Ay, ayan na siya! Ayan na si Jopay Berto! Tay! Jopay! Tay! Anak! Nandito na po ako! Anak! Anak, ano? Kumusta ka na? Ay, eto po. Ayos naman po ako. Kayo po ni Itay. Huwag kang mag-alala sa amin ng nanay mo. Maayos naman kami dito. Buti naman at bumisita ka uli dito. Namiss ka namin. Namiss ko rin po kayo. Oh, Ay, ang anak ko. meron pala akong papakita sa inyo. Ito po pala yung report card ko at saka medal. Top 1 po ako sa klase ngayong 4th quarter. Talaga, anak? Naku, magandang balita yan. Napakatalino mo talaga, Jopay.
Ipinagmamalaki ka namin ng nanay mo. Tama. Eto rin po pala yung perang sinahod ko kay Ma'am Gina. Ha? Obo. Ang laking halaga nito, anak. Sobra-sobra po yan sa pagkain at mga gamot ninyo. Maraming salamat, anak. Malaking tulong mo sa amin ito. Oy, siya nga pala. Nag-usap na kami ng nanay mo tungkol sa pag-aaral mo. Oo nga. Ibinibigay ko na sa iyo ang buong suporta ko. Pasensyahan mo na rin ako kung hindi kita sinuportahan dati. Basta kung kailangan mong tulong, nandito lang kami ng nanay mo, ha? Lumapit ka lang sa amin. Opo, Itay. Salamat po sa inyo ni Inay. Pangako, isasama ko po kayo sa pag-asenso ko. Bahalang araw. Masaya ako dahil sa wakas, nakuha ko na rin ang buong suporta ng aking mga magulang sa pag-abot ko sa aking mga pangarap. Sa kasalukuyan, nasa grade 11 na po ako at isang honor student. Oo, malayo pa ang aking lalakbayin para tuluyan kong maabot ang aking pangarap. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa dahil alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Darating ang araw, aasenso din kami ng pamilya ko. Ako si Jopay, ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Leonel Benjamin, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Chris Nalsenga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Tatlong anak ko, ngunit dalawa na lamang ang nabubuhay. Dahil namatay sa isang aksidente ang pangalawa ko. Mula noon, naging overprotective na ako sa aking mga anak. At kung maaari lang, naikulong ko na lamang sila sa bahay para walang mangyaring masama sa kanila. Gagawin ko. Nasaan na po to si ate? Mag-aalas 11 na. Sabi niya alas 10 uuwi na siya. Ay, siya na siguro to. May bumato na sa bintana ko. Bubuksan ko. Uy, buksan mo na maayos sa bintana. Dali. Oo, sandali. Oh, kumapit ka sa kamay ko. Paolo? Si Mama. Ate, bilisan mo na pagkakaya sa bintana. Hindi nakalak ang pinto ng kwarto ko. Baka mahuli tayo ni Mama. Oo, sandali lang. Isang pa ako na lang ang hindi ko pa naabak eh. Sandali. Bilisan mo. Oh, dahan-dahan sa pagbaba. Baka marinig tayo. Paolo! Sige na, mag-ayos ka ng itsura mo. Ma, sandali lang oh. Kala ko na si CR ka. Bakit ang tagal mong binuksan yung pinto? May tinatapos kasi ako, Ma. Ang ate mo, wala sa kwarto niya. Umalis na naman ba? Nandito ako, Ma. Oo, bakit nandito ka sa kwarto ni Paolo? Oh, tapos, hindi ka pa rin nagbibihis. Nakapanglakad ka pa. Pinag-usapan kasi kami ni Paulo. Nawili ako. Kaya hindi pa ako nagbibihis mula kanina nung pag-uwi ko. Oh, sige na, gabi na. Matulog na kayong dalawa. Hoy, Jade, magbihis ka na. Okay, Ma. Ay, akala ko mahuhuli na tayo. Bakit kasi ginabi ka na naman? Nag-jam lang kami ng mga friends ko. Nag-catch up. Kayo talaga mga babae, oo. Ang haba niyong magchikahan. Ay, by the way, thank you, bro. You're my savior. Sigurado ka bang hindi ka magta-try out?
Sayang naman ito, Paolo. Kapag naging varsity player ka ng school natin, libre na tuition mo. Oo nga sana eh. Pero nagsabi na ako niya kay mama. Nung high school pa ako pero hindi niya ako pinayagan. Malay mo ngayon, payagan ka na. Hindi yung papayag. Subukan mo lang. Wala namang mawawala sa iyo eh. Anong wala? Kapag nagsabi ako kay mama, sigurado mawawalan ako ng katahimikan kasi maglilita niya sa buong araw at baka pagising ko, the next day ganun pa rin. May part 2, part 3, part 4. Yun ang mga sermon na maririnig ko sa kanya. Pero gusto mong mag-basketball, di ba? Hindi lang gusto. Gustong gusto. Gusto mo. Samahan kita magpaalam kay tita. Hindi lalo ako nakagalitan. Iisipin nun, nagharap ako ng kakampi. Baka pati ikaw madamay. Sige. Huwag mo na lang ituloy. Pero, Paolo, sayang ang opportunity na ito. Sayang din ang talento mo kung hindi mo magagamit. Maraming salamat dito sa dala mong leche plan, Irma. Ako, paborito to ng dalawang ko. Naku ate, ang daming umorder niya sa akin ngayon. Nag-deliver nga ako dyan sa katabi niyong bahay. Tapos sakto, may kinuha akong uniform ni Carl doon sa patahian. Malapit dito, kaya sabi ko, mabuti pang dumaan na rin ako dito sa inyo. Uniform ni Carl? Oh, nagsisimula pa lang ang pasukan? Pinatahian mo na naman? Uniform sa varsity. Varsity yung panganay ko, hindi ba? Ay, oo nga pala. O si Paolo, di ba magaling sa basketball ang bunso mong yun, ate? Sabihin mo mag-try out sa basketball sa eskwela nila. Free ang tuition. Nag-iisa na lamang yan na estudyante. At kaya ko yung pag-aralin. Hindi ko kailangan pasalihin niya sa varsity. Ay, grabe ka naman. Ibig mo sabihin ako, hindi ko kayang papag-aralin si Carl kasi pinasali ko sa varsity? Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Ay, ate, pinaaandar mo na naman yung pagka-protective mo. Si Jane dati mahilig din sa volleyball, pero hindi mo pinasali. Kahit sa mga field trips dati, ayaw mong pasamahin. Nabuhay naman na maayos si Jane, ha? Kahit hindi nakakasama sa mga kaek-ika na yan, di ba? O tingnan mo ngayon, may maayos ng trabaho. Karanasan ang pinag-uusapan dito. Pinagkakaitan mo sila ng pagkakataong maranasan ang pinagdaraanan ng mga kabataang kagaya nila. Alam mo, nasasabi mo yan? Kasi hindi ka namatayan ng anak eh. Ate, Hindi naman ako ganito dati, di ba? Pero nang mamatay si Erwin sa aksidente sa motor, dahil pinayagan ko siyang lumabas kasama ng mga barkada niya, napagtanto kong dapat pala ay doble ang pagprotekta natin sa ating mga anak. Paano kung mabalian niya si Paolo dyan sa basketball na yan? Pisikal na laro yan. Paano kung madisgrasya yan habang naglalaro? Kaya bang tumbasan ng scholarship ang buhay ng anak ko? Hanggat kaya kong protektahan ang mga anak ko, gagawin ko yun. Paolo, mahirap yan sinasabi mo. Sige na, pa. Baka naman pakinggan ka ni mama. Ayoko sanang subukan kasi alam kong hindi papayag eh. Pero nung makita ko nag-practice si na Carl, pati si Jimboy na anak ni Tita Irma, naiingit talaga ako pa. Gusto ko rin maglaro. Sige na naman oh. Tulungan niyo na ako magpaalam kay mama. Sumali ka na lang. Huwag ka na magpaalam sa kanya. Mabubuking pa rin niya ako. Paano kung may magkwento sa kanya kakilala niya? Jack, makakagalitan niya ako. Uy, makakagalitan ka lang. Pero at least, makakapaglaro ka. Pa naman? Totoo ang sinasabi ko. Itago mo na lang sa mama mo na player ka ng varsity. Jane, ibot mo nga yung maruruming damit ng papa mo na maisalang ko na rito sa washing machine. Okay, ma. May tumatawag. Teka. No, marulong to ah. Sino kaya ito? Hello? Ako nga. Oh, bakit? Ano? Nasa ospital? Sino, ma?
Sinong nasa ospital? Nasa ospital daw ang kapatid mo! Hindi ba sinabi ko na sa'yo hindi ka pwedeng sumali sa mga ganyan laro? Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Wala naman daw akong fracture, sabi ng doktor, kaya nakauwi ka. Ay, tumigil ka! Ano, gusto mo maging malala mo na yung injury mo? Bago mo maintindihan kung bakit hindi kita pinasasali sa mga ganyang pisikal na laro? Ha? At saka isa pa, paano mo nagawang magsinungaling sa akin, ha, Paulo? Alam ko naman kasing hindi ka papayag eh. Pero gusto ko talagang basketball. Sayang naman yung kayang ibigay sa akin ng Diyos kung hindi ko magagamit. Hindi ka maglalaro! Bukas na bukas din, pupunta ako sa eskwelahan nyo. Kakausapin ko yung mga guro mo. Ipo-pull out kita sa basketball team na yun. Marites, baka naman... Tumigil ka, Apollo. Naiintindihan ko ang mga sinasabi mo, pero hindi mo maaaring ikulong ang mga anak mo habang buhay. Kailangan nila lumabas sa comfort zone nila para matuto sa buhay. Hanggang nabubuhay ako, puprotektahan ko sila. Hindi na proteksyon ang ginagawa mo. Pinagkakaitan mo na silang mabuhay. Nasasabi mo yan dahil hindi ka isang ina. Walang katumbas ang sakit na mawala ng isang anak na dinala mo na siyam na buwan sa iyong sinapupunan. Inalagaan, pinalaki, di hindi pinadapuan sa langaw o kaya naman sa labo. Hindi lang ikaw ang nasaktan nang mawala si Erwin. Kahit hindi ako nagbuntis sa kanya, labis din ako nasaktan nang mawala siya. Pero hanggang doon na lang ang buhay niya. Kahit pa ikinulong mo siya noon sa bahay, mawawala pa rin siya sa atin dahil hanggang doon na lang ang oras na ipinahiram sa kanya ng Diyos. Sa ginagawa mo sa mga anak mo, para mo na rin silang pinapatay. Mano po, tita? Oh, Carl, awaan ka ng Diyos. Si Paulo po. Hirap po sana ako ng libro. Bakit itinatago mo sa likod yan dala mong bola? Paulo! Mag-iensayo yata kayo ni Carl. Hoy, magdala ka ng extra damit, ha? Para kapag nabasa ka ng pawis, may pampalit ka. Saka magbaong ka rin ng tubig. Ma, ibig yung sabihin, pinapayagan nyo na ako mag-basketball? Bakit? Ayaw mo? Gusto! Carl, sandali lang ha? Oo! Bakit? Magkikita-kita kami ng mga kaklase ko nung high school. Basta huwag kang uuwi ng lasing. At talagang patutulugin kita sa labas ng bahay. Promise. Carl. Thank you, Ma. Anong tinitingin-tingin mo? Ang bait niyo pala, tita. Pwede po bang magpaampon na lang ako sa inyo? Talaga ito. Matagal bago ko naunawaan na hindi natin maaaring pigilan ang kaligayahan ng ating mga anak sa pagnanais natin na maprotektahan sila. May mga karanasang hindi natin maaaring ipagkait sa kanila. Bagamat nag-aalala tayo sa kanilang kaligtasan, wala tayong ibang magagawa kundi ang manalig sa Diyos na Siya ang mag-iingat sa ating mga anak. Ngayon, mas naging malapit kami sa isa't isa ng aking mga anak dahil mas nauunawaan ko na sila. Sa mga kapwa ko overprotective na ina, nawa po ay may natutunan kayo sa aking kwento. Ako si Marites, ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang binatang muntik nang masira ang kinabukasan dahil sa mga kaibigang akala niya ay totoo at mapagkakatiwalaan. Siya ay si Miguel. Mula pagkabata, ang lola ko na nag-aruga sa akin. Ngunit dahil strikto,
Natuto akong magrebelde at humanap ng sarili kong kalayaan hanggang sa napabarkada ako noon. Doon nagsimula ang aking kalbaryo. Ano? Sinong matapang? Lumabas ang matapang? Mga walang iya kayo. Miguel! Yo, ano ikaw? Ikaw ang matapang, ha? Hinahamon mo ba ako? Damo ka? Ay, ko, ba? Lasing na lasing ka na naman. Ma- Hindi mo na naman ako nakikilala. Umuwi ka na dahil hindi pa nakakatulog si Mama dahil sa'yo. Sino ka para pauwin ako, ha? Bilisan mo! Ano? Gina! Ay, naku. Ito na nga ba sinasabi ko? Hindi nakatiis ang matanda. Uy! Ang pinakamamahal kong lola pala. Ay, apo, halika. Tutulungan na kita. Ma, sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong susunod dito. Hindi mo naman kayang iuwi itong mag-isa eh. O, hindi hihilahin ko siya papauwi. Ika, bitiwan niyo ako. Saan niyo ba ako dadalhin? Tama na. Ah! Tumahimik ka na dahil marami nang natutulong. Wala akong pakialam! Aray ko, sakit ang ulo ko, ah. Miguel. La. Apo, ito oh. Ano yan? Migup ka nitong sabaw. May trabaho ka ngayon, hindi ba? Anong oras na po ba? May alas 7 na. Oh, ito. Higupin mo na ito habang mainit pa. Sige na. Ay, nako. Kaya umaabuso yan kasi. Ni-spoil nyo. Nako, Gina, aga-aga. Huwag ka nga maingay dyan. Ay, Miguel, mais ka ha? Kung nabubuhay pa si ate at nakikita kang ganyan, baka kung ano nang gawin nun. Wala ka nang ginawa kundi uminom gabi-gabi. Ayoko na, La. Nawala na ako naggana eh. Ay, kakaunti naman nung nahigop mo, Miguel. Ma, wag mo kasing binibaby yung apo mo. Tanda-tanda na nun eh. Kaya hindi siya nakikinig sa akin eh. Ay, sa totoo lang. Abay, hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya eh. Kailangan niyang disiplinahin. 70 anyos na ako. Napakatanda ko na para disiplinahin siya gaya ng ginawa ko noon sa inyo. Abi, kapag nagpatuloy siyang ganyan, ako, makikita nyo, dadating ang araw na makukuha niyang hinahanap niya. Miguel, bilisan mo. Pare, tagal mo. Itabaho ko eh. Uy kami, wala. Oo naman ah, kambay lang kasi tayo. Sa bagay. Saan ba tayo pupunta? Sasamahan natin itong si Aris Manligaw. Hindi tayo iinom kundi aakyat ng ligaw. Bago yan, ha? May nakakilala kasi ako magandang dilag na bumihag sa puso ko. Dilag. Pare, siguruhin mo lang na mapapasagot mo si Jessa. Dahil kung hindi, aagawin ko siya. Pare, walang talo-talo. Humanap ka rin na sa'yo. Tara na. Ano pa hinihintay natin? Oo. Ayos, tara. Wala pa rin dumadaang sasakyan. Nangangalay na ako katatayo dito. Hi, miss. Oh, sino ka? Aris. Ikaw, ano pangalan mo? Bakit pa ako nilapitan nito? Sige. Dahil ayaw mo sabihin ang pangalan mo, ako na lang magpapangalan sa'yo. Teka, ano ba magandang ipangalan sa'yo? Beautiful. Ayos ba, Miss Beautiful? Pwede ba? Umalis ka nga rito. Taray mo naman. Nakikipagkilala lang naman ako eh. Ayoko makipagkilala sa'yo. Ano pare, kaya pa ba? Mataray pare. Miss, baka naman sa akin, gusto mong makipag-usap. Di hamak na mas guwapo ako dito sa barkada ko. Aalis ba kayo? O tatawag ako ng pulis? Huwag naman. Ay, may paparating na sasakyan. Sasalubungin ko na lang para makasakay na ako. Uy, pare, tinalikuran tayo. Sige lang. May araw ka rin sa akin.
Ikaw naman parang unang lumapit sa kanya. Ha? Miguel, nung una, hindi ka lumabas eh. Ba't ba pinagtitripan mo yung babae yun? Estudyante pa yata yun. Alam mo ba yung tinatawag na love at first sight, pare? Sigurado ka bang love? Baka ibang letter L yan, pare. Basta, Miguel, kapag hindi siya nakipag-usap sa'yo, hilahin mo kaagad. Ha? Kami na bahala sa kanya. Bakit? Anong gagawin niyo sa kanya? Bitiwan niyo ako! Ano ba? Ano ba gagawin niyo sa akin? Maingay. Dadaan ka sana namin sa Santang Dasalan eh. Kaya lang, masyado kang pa-hard to get. Ano mo bang matagal na ako nang gigigil sa'yo? Ha? Miguel! Kayo sa Oy! akin! At tinatay-tayo mo dyan! Busalan mo bibig nito, ingay eh! Kaya bitiwan niyo ako! Miguel, ano ba gagawin natin sa kanya? Baliw! Ibaba mo na yung zipper mo! Ano? Ang bango-bango mo. Gawin mo sa akin! Ma, baka humaba na yung leeg niyo katatanaw dyan kay Miguel. Hindi siya umuwi kagabi, Gine. Ay, baka kung saan ay inabot ng kalasingan yun. Paano kung may nangyari palang masama sa kanya? Buti bahala siya sa buhay niya. Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. Ay, mag-almusal na kayo. Kung uuwi yun, uuwi. Teka, ayun o. Tumatakbo papunta rito. Si Miguel yun, di ba? Makakatikim talaga sa akin ng Miguel na yan. Eh, kaya nagre-rebelde kasi kung ano-ano sinasabi mo. Ma! Oh, Miguel! Lola, Bakit kayo ka lang? itago mo ko. Hinahanap nila ako eh. Hinahanap nila ako pero wala akong ginawa. Wala akong ginawa, La. Sino? Ay, sino naghahanap sa'yo? Hoy! Ba't ganyan ang itsura mo? Pawis na pawis ka. Tsaka puro putik yung paa mo. Auntie Gina, tulungan mo ko. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Nagdudroga ka ba? Bakit nanginginig ka? Ano ba nangyari, Miguel? Opo. Opo. Hoy, Pulis ba itong nakatayo sa labas ng pinto natin? La, hindi, La. Huwag niyong sasabihin na narito ko. Huwag. Nagmamakaawa ako. ito na nga bang sinasabi ko, Ma? Kita niyo na? Diyos ko. Diyos ko, bakit? Tulungan mo apo ko. Sabi ko naman kasi, huwag siyang nakikipagbarkada sa mga walang kwentang yon. Ito na yung sinasabi ko sa iyo. Kanina ka pa paulit-ulit sa sinasabi mo. Bakit ba hindi ka na lang manalangin? Wala namang maitutulong yung kada daldal mo dyan para mapalaya si Miguel. Kahit na manalangin pa tayo, kung talagang kasama siya doon sa nanggahasa sa dalagan na yon, ay mabubulok siya sa kulungan. Hindi. Naniniwala akong hindi niya yun magagawa. Ay, hanggang ngayon ba naman? Pinagtatanggol niyo pa rin siya? Pasaway si Miguel, oo. Pero hindi siya masamang tao. Hindi niya yun magagawa. Nadamay lamang siya dahil sa mga barkada niya. Ay, sana nga. Sana nga. Dahil kung totoong ginawa niya ang krimen na yon, hindi ko siya mapapatawad. La, maniwala ka. Hindi ko ginahas ang babaeng yun. Hindi ko yung magagawa. Oo, apo, alam ko. Kaso, isa ka sa mga itinuturo niyang kasabwat ng dalawa mong kaibigan. Kaya hanggang hindi natatapos ang hearing. Look, dito ka muna mananatili sa bilangguan, apo. Tiisin mo lang muna ang sitwasyon dyan sa loob, apo, ha? Makakalabas ka rin. Hindi. May awaan Diyos. La, ayoko rito. Ayoko rito. Gusto ko nang umuwi, La.
Isama niyo na lang ako. Kaso hindi maaari, Apo. Hayaan mo. Palagi ka namin bibisitahin ng auntie mo. Kung alam ko lang na mangyayari to, kung alam ko lang, sana hindi ko na kayo sinuway sa mga pangaral niyo sa akin. Nagsisisi na ako lahat. Pinagsisisihan ko lahat. Ma, hindi ba ngayon makakalabas si Miguel sa kulungan? Ay, eto na nga siya. Paparating na. Wala naman kayo mapagsidlan ng tuwa. Ay, halos 1 taon din siya nakulong, Gina. Siguraduhin niya lang na magbabago na siya. Dahil kung hindi, La? Miguel! Naku, Miguel, Apo. Halika, pasok ka. Pinagluto ka namin ng auntie mo, ng mga paborito mo. Apo. Bakit ka umiiyak? Hindi ba dapat masaya ka kasi nakalaya ka na? Tamswelto ka sa kaso. Patawarin niyo ako, La. Oo. Bakit ka lumuluhod? Tumayo ka na, Apo. Tayo. Sige na, tumayo ka Patawarin na. niyo ako, La. Isa akong kahihiyan sa pamilyang ito. Miguel, kung totoong nagsisisi ka na, ayusin mong buhay mo. Ang tanda-tanda na ng lola mo para mag-alala pa sa'yo. Pangako, Auntie, Lola. Pangako, hindi na mauulit. Magpapakatino na ako. Pangako. Para sa akin, isang bangungot ang nangyari yun na hanggang ngayon ay hindi nawawala sa aking alaala. Pero dahil sa pangyayaring yun, napagtanto ko kung gaano kahalagang pangaral sa akin ng aking auntie at lola. Totoo nga ang sabi nila, may mga leksyon sa buhay natin na kailangan nating matutunan sa mahirap at masakit na paraan. Nawa po'y may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Miguel, dating pasaway, at ito ang aking buhay. Ang pangaral ng mga nakatatanda sa atin ay hindi lamang mga salitang walang kahulugan. Madalas, ito ay ilaw na nagsisilbing gabay sa ating mga tinatahak na daan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Yudel Benamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz sa papel na Miguel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang kwento ng isang dalagang breadwinner ng kanyang pamilya. Siya ay si Marie Chris. Maagang nag-asawa ang panganay namin. At bilang pangalawa sa magkakapatid, ako ang umako ng responsibilidad na dapat ay kanya. Dahil maayos ang aking trabaho at masipag naman ako, kaya ko namang itaguyod ang pamilya namin. Ngunit lahat pala ay may hangganan. Naku, nasan na ba yung kabilang pares ng sapatos ko? Marie Chris! Ayun, sa ilalim ng sapa. Marie Chris! Ay! Nay. Due date na mamaya ng ilaw. Baka meron ka naman dyan. Ay, oo nga pala, Nay. Marie. Ito ho. Tama na ho ba yan? Tama na ire. Halos 2,000 yung bill.
May konti pa naman sukli sa... itong 2,000 akin na lang yung sukli, ha? Ha? Kailangan kong bumili ng pestisidyo. Maraming daga ngayon sa palayan. Magkano ho bang kailangan nyo, tay? Kasi na siguro 1,000. Sandali. Bibili na rin ako ng bagong pataba para dun sa nahuling itinanim para isa na lang. Oh, eto po, itay. Ay, salamat. Aalis na ho ako. Sige, mag-iingat ka. Ate Chris! Oh, Mario. Bakit? Te, wala pa kasi akong sweldo eh. Delayed na naman eh. Pwede bang pautangin mo muna ako kahit 500 lang? Sandali. Pasensya ka na ate ha. Oh, Ayos. Salamat. Hulog ka talaga ng langit sa amin ate. Kailangan ko yung mga data bukas para sa meeting ko with the board, Marie Chris, ha? I-prepare mo lahat ngayon, yes, okay? sir. Yes, sir. Huwag kang uuwi na hindi pa natatapos yun, ha? Opo, At sir. kapag natapos mo yan, bukas, bukas, i-assist mo yung team sa pag-facilitate ng meeting, Okay ha? po, sir. Ayoko nang alam mo pagkakamali, ha? Yes, sir. Baka naman puro ka yes, sir, ha? Siguraduhin mo, magagawa mo yan, okay? Yes. Yes, sir. Good. Sir? Basta gawin mo. Okay po. Bukas ng meeting. Ngayon lang nagsabi na kailangan niya ng mga data. Naku! Kapag naging boss din ako balang araw, sisiguruhin ko, hindi ako magiging tulad niya. Dadamihan kong baon kong ulam ngayon. Marami akong gagawin. Siguradong magugutom na naman ako. Hello, everybody! Ate! Uy, ano to? Bango. Nagluto ka ng fried chicken? Baon ko yan. Wow! Favorite ito ng anak ko. Pengay naman akong isa. Sakto lang yung niluto ko. Or bigyan mo na lang kaya ako ng pambili ng manok. Oh, sige na nga. Kunin mo na yung isa. Thank you. Bakit ka na pa rito? Grabe naman ang tanong mong yan, Marie Chris. Alam mo na may extension na to ng bahay namin eh. Hayan lang kami sa likod oh. Ang ibig ko sabihin, ano ang kailangan mo? Siyempre, gutom na ang mga inakay, kaya naghahanap ng pagkain ng inahin. Aalis na ako. Teka lang, sandali. Ano ba? May pera ka ba dyan? Bakit ba? Hindi pa kasi sumasweldong kuya mo sa construction eh. Baka naman pwedeng pahiram muna. Pambili lang ng bigas. Kung may bigas pa dyan sa lalagyan namin, kumuha ka na lang. Damot naman ito. Sige na, pambigas lang. Oh, akala ko ba bigas yung kailangan mo? Sige na nga. Oo na, umalis ka na kasi malilate ka na. Pero, teka lang, nakachinelas ka lang bang papasok? Ha? Ay, oo nga pala. 30 anyos ka pa lang, Marie Chris. Hindi ka pa nga nakakapag-asawa? Makakalimutin ka na? Bakit madilim ang bahay? Brown out ba? May ilaw naman yung mga kapitbahay. Ate! Oh, Mario! Bakit madilim ang bahay? Bibili nga ako sa tindahan ng kandila. Bakit? Naputulan tayo. Ha? Bakit? Hindi nakabayad ng bill si nanay. Binigyan ko siya ng pambayad nung 1 linggo ah. Ewan ko, baka ipinasugal. Ano? Ayan. May ilaw na ulit tayo. Maraming salamat, Marie Chris, ha? Sensya ka na. Bala ko sana kasing paramihin yung pera mo. Para hindi na ako humingi sa'yo ng pambayad sa tubig. Kaya lang hindi ko naman inaasahang matatalo ko. Nay! Iset. Sugal ang pinag-uusapan natin dito. Ay, hindi kayo talaga makakasiguro dyan. Pasensya ka na nga. Yan na nga ba sinasabi ko? Ano na naman? Hindi ka naman kasali sa usapan eh. Kapag may kailangan bayaran dito sa bahay, Marie-Chris, sa akin mo na lang ibigay. Oo, para ipang-inom mo lang.
Hindi ako manginginom, oy. Umiinom lang ako kapag nayayaya ng mga kumpare ko. Hindi ako kagaya mo na nilulumot ng puwit sa sugalan. Ay, nay, tama na yan. Magtatalo na naman kayo. Alis na ho ako. Nagpaalam ako sa boss ko na mag-half day lang. Okay, sige. Sige na. Mag-ingat ka. Anong sinabi mo, Mario? Nag-resign na ako, ate. Hindi ka pa nga nakakaanim na buwan sa trabaho mo. Nag-resign ka na naman. Doon sa huli mong trabaho, nag-8 buwan ka lang. Yung nauna pa doon, hindi ka rin umabot ng 1 taon. Lagi naman kasing delayed ang sweldo eh. O bakit ba diyan ka nag-apply? Sabi kasi maganda raw. Oh, ano mangyayari sa'yo ngayon? Wala ka na namang trabaho. Gaano ka na naman katagal maghahanap ng mapapasukan, ha? Maghahanap na lang ako. Hirap naman kasi sa'yo, ang dali mo magsawa. Hindi ka man lang magtiyaga? Hindi naman sa ganun, ate, kaya lang... Kaya lang, ganyan ka ba? Dahil hindi kita inuobligang mag-provide para sa pamilya natin? Alam mo ba, kung ilang taon na ako nagtatrabaho, magsasampung taon na. May naipon na ba ako kahit konti? Wala. Dahil naubos lang lahat sa gastusin dito sa bahay. Hindi nga ako makabili ng bagong sapatos. Ate... Magsikap ka naman. Nakakapagod din magtrabaho, ba? Nag-iisa lang ako. 2 lang ang kamay ko. Tulungan mo naman sana ako. May pinag-aralan ka naman. Ay, gamitin mo. Hindi yung lahat na lang kayo nakasandal sa akin. Napapagod din ako. Bakit hindi mo inayos yung ipinagagawa ko sa'yo? Sir, Ha? may pinapatapos na po kayo sa akin. O, di ba sabi ko sa'yo, urgent yun, urgent. Sabi niyo po, i-prioritize ko tong ginagawa ko ngayon. Ay, nako, urgent yun, Marie Chris. Ang sabi ko sa'yo, urgent. Ano ba ibig sabihin ng urgent, ha? Hindi ka ba nakakaintindi? Unahin mo yung gawin at tapusin mo kaagad yung ipinagagawa ko sa'yo. Oh, ano? Bakit nakatayo ka lang dyan? Ha? Sir, magre-resign na lang ako. Ano? I quit! Sandra, Marie Chris! Marie Chris! Ba? Himala ah. Tanghali na, nandito ka pa rin? Ano kailangan mo, ate? Hihingi lang ako ng mainit na tubig. Wala na palang laman yung termos eh. Maligtres! Oh, bakit dahil dito ka pa? Wala kang pasok? Nag-resign na po ako. Ano? Ay, bakit? Ang ganda-ganda ng trabaho mo, hindi ba? Ay, sayang naman. Mataas din yata yung sweldo mo. Ay, bakit ka nag-resign? May kumuha ba sa iyong ibang kumpanya? Wala ho. Wala akong trabahong lilipatan. Ay, paano tayo ngayon? Ay, bakit ngayon ka pa nag-resign? Alam mo naman, ang dami nating gastusin. Nako, kumuha pa naman si nanay ng bagong ref na hulugan. Ano? Ay, oo. Eh, kasi nga luma na yung ref natin. Mababa lang naman yung down payment. Eh, kaso yung buwan ng hulog, yun ang medyo mataas. Kaya sana naman, hindi ka muna nag-resign. Kung wala ka pala naman lilipatan. Oo nga naman. Napaka-impractical naman. Ate! Nay! Ano ba tingin niyo sa akin? Akala niyo ba robot ako na hindi napapagod at kaya magtrabaho hanggat may trabaho pa? Ano akala niyo sa akin? ATM na kapag pipindot kayo kahit anong oras may maibibigay sa inyong pera? Ano ba tingin niyo sa akin? Tao ba ang turing niyo? Bakit ka nang... Ikaw, ate! Ha? Bakit? Nung mag-asawa ka ng maaga, meron ka ba narinig sa akin? Ha? Nay, kayo! Kahit pinagsusugal mo yung perang binibigay ko, pinagsabihan ba kita? Wala kayong narinig. Araw-araw para akong kalabaw na kumakayod para lamang may maibigay ako sa lahat ng pangangailangan dito sa bahay. Tulog lang ang pahinga ko. Wala ba akong karapatang mapagod? Wala ba akong karapatan na magpahinga? Hindi ako robot, hindi ako makina.
Tao ako! Tao ako at napapagod din! Ate, may trabaho na ako. Kahit huwag ka na muna magtrabaho. Ako na munang bala sa mga gastusin dito sa bahay. Maganda rin ang ani ng palaya natin, Marie Chris. Wag mo na munang alalahanin ng mga gastusin dito sa bahay. Kami na muna ang bahala. Ate, sorry Pagpasensyahan mo na kami, anak. Nasanay kasi kami na ikaw palaging sumasalo sa mga pangangailangan dito sa bahay. Kaya mo't pagsasabihan ko na ang nanay mo na tumigil na sa pagsusugal. Pasensya ka na, ate, kung masyado kaming naging kampante sa iyo Ang gusto ko lang naman maging maayos ang buhay natin. Pero sana wag niyo namang iasa sa akin lahat. Naiintindihan ka namin. Kaya nga humihingi kami ng paumanhin. Pasensya ka na. Marahil, ito ang mahirap sa pagiging matatag. Dahil aakalain ng mga tao sa paligid mo na hindi ka napapagod o kaya nanghihina. Pero mula noon, napagtanto ng aking pamilya na kailangan ko rin ng karamay at katuwang sa mga kagaya kong breadwinner. Hindi naman natin kailangang pasanin ang lahat. Paminsan-minsan, kailangan din nating magsabi na napapagod na tayo. Ako po si Marie Chris at ito ang aking buhay. Sa dami ng ating mga pinapasang problema, hindi mali ang makaramdam ng pagod. Kapag ang buhay ay naging napakabigat na, matutong magpahinga upang makaipong muli ng lakas sa pagharap sa mga susunod na umaga. Makaragsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Susan Robles, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Marie Chris. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong kwento ng buhay, ang kapupulutan ng aral ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Sally. Isa akong sekretarya. Ilang kumpanya na rin ang aking pinasukan. Ngunit kusa ko ring iniwan. Kasi naman, nililigawan ako ng mga naging boss ko. Hanggang sa mapadpad ako sa kumpanya ni Sir Alfonso Montenegro. Mabait si Sir Alfonso. At dahil wala na akong ama, madaling napalapit sa kanya ang aking loob. Dito ko po sisimulan ang aking paglalahad. How do you feel now, sir? Maayos na ang pakiramdam ko, Sally. Ako, kinabahan po ako nung makita kong sinusumpong na naman kayo. Salamat sa pagsama at pagtulong mo sa akin, ha? Okay lang po yan, sir. Boss ko po kayo eh. Okay, pwede mo na akong iwan. Don't worry about me, sir. Aalis po ako pag uuwi na kayo. Kasi ibig sabihin, malakas na kayo. Maalalahanin ka talaga. Mapalad ang mga magulang mo sa'yo. Ulila na po ako sa ama, sir. Kami na lang po ni Inay ang magkasama. Dahil may asawa ng 2 kong kapatid. Oh. Sir Alfonso, alam na po ba ni Ma'am Olivia ang tungkol... Hindi. Hindi pa ako handang sabihin sa kanya. Lunchtime na. Tara,
Sabay na tayo mag-lunch. Pasensya na, Randy. Hindi pwede eh. Ikaw naman, oh. Lagi mo na lang akong tinatanggihan. Eh, wala ka lang naman gagawin, di ba? Oo nga. Kaso, niyayaya ako ni Sir Alfonso na sabayan siya mag-lunch. Ha? Sige ha, pupuntahan ko na siya. Lagi na lang siyang kasabay ni Sir Alfonso. Kung hindi sa lunch, sa merienda. Ba? Sumusobra na yata ang closeness nila. Randy, tara, kain tayo. Pag mamaya pa, punuan na sa kantin nitong office. Huwag mo nang isipin si Sally. Obvious naman na hindi kanya type eh. Tanggapin mo na lang yun. Alam mo, naiintriga ako sa sobrang pagiging close nila ng boss natin. Parang may something eh. Kinabi ka na naman, anak. Pasensya na po, inay. Di ba sabi ko naman sa inyo nang tumawag ako kanina, sinumpong ulit ng sakit niya si Sir Alfonso? Oo, naunawaan ko naman yun. Tinulungan mo uli siya. Opo. Oh, ano, kumain ka na ba? Opo, sinabayan ko po siyang mag-dinner sa office. Nasa province daw po kasi misis niya eh. Kaya wala siyang makakasama sa bahay. Kaya sa office na siya kumain. Anak, hindi naman sa nakikialam ako. Pero dapat sabihin na niya sa kanyang misis ang kalagayan niya. Karapatan ng asawa niya na malaman yun. Sinabi ko na po yan sa boss ko, Nay. Pero ang sabi niya, humahanap pa raw siya ng magandang pagkakataon. Ayaw niyang biglain ng kanyang asawa. Ako, mahal na mahal niya si Ma'am. Kung maaari nga lang, ayaw niyang bigyan niyo ng problema. Ang bait pala ng boss mo. Ay, opo, Nay. Mabait po talaga siya sa aming lahat. Kaya nga po, napalapit ang loob ko sa kanya. Sana minsan, maisama mo siya rito na makilala ko naman. Alfonso, halika nga. Oh. Ba't nagagalit ka na naman, Olivia? Ang aga-aga. Dahil sa panyong ito na nakuha ko sa bulsa mo. Ha? Kanino to? Sa babae mo? Ha? Nagkakamali ka. Olivia, mula nung ikasal tayo, naging tapat ako sa iyo. Sinungaling! Magaling ka magtago. Kaya hindi kita nahuhuli sa akto. Hindi totoo yan. O kung ganon, kanino ang panyong ito? Bakit nasa bulsa mo? Hindi ko maaari sabihin sa kanya na panyo ni Sally yung Ano? ginamit sa pagpunas ng pawis ko. Hindi ka makasagot dyan. Dahil huli ka na. Isang kaibigan lang ang may-ari niya. O sinong kaibigan? Sabihin mo sa akin para maniwala ako sa'yo. Sinusubaybayan mo sina Sally at Sir? Bakit mo ginagawa yun, Randy? Dahil may hinala ako na may relasyon sila eh. Ano? Kaya malapit sila sa isa't isa. Pambihira ka naman. Wala naman sa tipo ni Sally gagawa ng ganun. Malay natin kung na-develop na siya kay Sir Alfonso. Meron namang pangyayaring ganun ha, di ba? Pero hindi ako naniniwala na magagawa ni Sally makipagrelasyon sa may asawa. Maaring nadadala ka lang ng selos mo, Randy. Dahil sabi mo sa akin last time, tinapat ka ni Sally na wala pa sa isip niya ang pag-ibig. Basta, ipagpapatuloy ko ang pagsubaybay sa kanila. At kapag lalaman kong tama ako, isusumbong ko sila sa asawa ni Sir Alfonso. Sally, Sir, nanghihina ako. gusto niyo po bang tawagan ko ang doktor ninyo? Hindi. Huwag. Ayoko malaman dito sa office na may sakit ako. Baka makarating yun sa asawa ko. Pero sir, Umi-epekto na naman ang gamot na ininom ko. Magpapahinga na lang muna ako dito. okay, sige po. Tawagin lang po ninyo ako kung okay na kayo at aalis na tayo. Sinasalit Sir Alfonso sa opisina. Bago sila umalis, nagtagal muna sila sa room ni Sir Alfonso.
Anong ginawa nila ron? At ngayon naman, inited uli ni Sir si Sally dito sa kanilang bahay, ha? Talagang tama ako. May relasyon sila. Tatawagan ko si Ma'am Olivia. Kailangan malaman na niya lahat. Hello? Ma'am Olivia, si Randy po ito. Isa po sa mga tauhan niyo sa opisina. Bakit mo ko tinawagan? Hindi naman ako nagpapatakbo sa office. May mahalagang bagay po kayong dapat malaman. Oh, narito na tayo sa lugar na sinabi mo, Randy. Yung bahay po ng may pintong pula. Doon po nakatira si Sally. Ang karelasyon po ni Sir Alfonso. Ayun po, yung kotse ni Sir, oh. Nakaparada sa tapat ng bahay nila. Ang mga walang hiya. Talagang niloloko nila ako. Oh, makikita nila sa akin ngayon. Ma'am Olivia, huminahon po sana kayo. Sure po ba kayo, sir? Nakaya niyo nang magmaneho? Oo, Sally. Oo. Dapat pala hindi niyo na ako inihati dito sa amin. Naatraso tuloy kayo ng gusto sa pag-uwi. Kung hindi kita inihatid, malamang na disgrasya ako. Dahil sa daan ako aabuti ng pagsakit ng ulo ko. Sa bagay po. Sir, salamat po ulit ho. Salamat din uli sa inyo ng nanay mo, ha? Oh, tutuloy na ako. Sige Magaling? Oh. Ang gandang eksena. Sir, si Ma'am Olivia. Sinabi ko na ba niloloko mo ako. At ang sekretarya mo pang itong karelasyon mo? Olivia, huwag kang mag-iiskandalo dito. Mali ang iniisip mo. Isang mabuting sekretarya si Sally. Sinungaling! Huwag mo na ipagtanggol ang malanding yan! Huwag po kayo magsalita ng ganyan, ma'am. Wala po kaming relasyon ni Sir. Tumigil ka! Hindi mo dapat sinampal si Sally. Nakakahiya ang ginawa mo. Ako pa? Ako pa ngayon ang nakakahiya? Ano ang kaguluhan ito? At ikaw ang babae ka. Bakit mo sinampal ang anak ko, ha? Inay, siya po ang asawa ni Sir Alfonso, si Ma'am Olivia. Edita? Ikaw ba si Edita? Oo, ako nga. Hindi mo ba ako natatandaan? Ako si Olivia, ang kaibigan mo. At madalas kasama nung araw. Olivia? Magkaibigan kayo? Paano po nangyari yun? Kapitbahay namin sila nung mga bata pa kami, anak. Nagkahiwalay na lamang kami nung magdalaga na. At anak mo pala si Sally? Oo. At mapapatunayan ko, wala silang relasyon ng asawa mo. Tapat ako sa iyo, Olivia. Kalain na sa ganitong paraan pa tayo magkikita uli, Olivia. I'm sorry, Editha. Hindi ko alam na may sakit pala ang asawa ko. Sa sobrang pagkaselosa ko ng pagbintangan ko si Sally na anak mo pala. Ay, nakakahiya talaga ako. Walang mabuting ibubunga ang pagiging sobrang selosa. Oo nga, alam ko. Kaya nga, talaga magbabago na ako ngayon. Maswerte ka. Mahal ka ni Alfonso. Tinanggap niya ang ugali mo. Mahal na mahal ko rin siya. Siguro kaya ako ganito dahil meron akong diferensya. Hindi ko siya nabigyan ng anak. Magtiwala ka sa kanya, Olivia. Tapat siya sa'yo. At sana, samahan mo siya sa kanyang pagpapagamot. Randy, Sorry. ang dumi talaga ng isip mo. Ikaw pala nagsulsul kay Ma'am Olivia na may relasyon kami ni Sir Alfonso? Sally, I'm sorry. Nadala kasi ko na selos eh. Akala ko kasi kaya ayaw mo sa akin dahil kay Sir Alfonso. Hindi ko naman alam na may brain tumor siya. Hindi kita sinagot dahil wala pa sa isip ko ang tungkol sa pag-ibig. Pero tama lang pala na huwag kitang tanggapin. Nakaka-turn off ka.
Sally! Alam mo kahit kaibigan, hindi na kita maaaring tanggapin. Chismoso. Dahil sa kahihiyan, umalis si Randy sa kumpanyang pinapasukan namin. Muli namang nanumbalik ang magandang pagkakaibigan ni na Inay at Tita Olivia. Ako naman, lalong naging malapit sa kanilang pamilya. Kami ni Inay ang naging kaagapay nila hanggang maoperahan at gumaling si Tito Alfonso. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po, si Sally. At ito ang aking buhay. Ang panibug ko ay laso na sumisira sa magandang relasyon, kaya ito'y hindi dapat pangibabawin. Mga nagsiganap: Susan Robles, Yonel Benamin, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Sally. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Mier. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni kung bakit nawili akong iasa ang buhay namin sa sugal. Samantalang ang aking mga anak, buhay na magulo rin ang kinasanayan. Lumaki silang kakambal na ang mga basag ulo. Chakori! Sina Jordan at Troy! Hinuli raw ng mga gwardiya sa convenience store sa kanto. Ano? Nambato raw kasi ng bato doon. Ayun, nabasag yung salamin ng pinto ng tindahan. Buwisit ng mga batang yon. Kung kailan nasa kasarapan na upo ko rito eh. Ay, Kore, hindi ka pa pwedeng tumayo, ha? Wala ka na talo ko sa'yo. Ako rin. Talo na ako eh. Kaya hindi ka po pwedeng basta na lamang umalis. Sandali! Sandali! Pauwi ako. Ay, sandali! Ano, pababayaan ko na lang yung mga anak ko? Ganon? Basta, babalik ako! Hintayin niyo ako! Kakagulo na naman sa may kanto kanina nang madaan ako. Si Cory na naman ang nakita ko nangunguna sa kuguluhan. Malamang pinagtatanggol na naman yung mga anak doon sa ginawang pababato doon sa convenience store doon. Ayaw nga araw kasing pakawalan ng gwardiya ng tindahan yung mga bata. Natural. Kung nakadamage ba sila ng property ng tindahan talagang pagbabayarin sila. Alam nga namang hindi sila kasuhan sa pambabatong ginawa nila. Kung bakit naman kasi, nagsila kayong walang kinikilalang katwiran ng mga batang yon. Naging mga sutil. Paano nga kinukonsinti ni Cory? Mabuti na mabuti kung palaging pambabato lang ang magiging problema niya sa mga anak niya. O paano kung pagdating ng araw, mas mabigat na gulo na ang pasukin nila? Kuya! Ano yan? Bakit basag ang uso mo? Sino bang may gawa niya sa'yo? Nagkape ko na kami ni Cesar Bulag. Ano? Naunahan niya ako eh. Tapos, sabay takbo ng duwag. Resma ka natin! Sige, ikutan natin sa kabilang kalsada. Yak, nandun lang yun sa paligid. Doon lang naglalagay yung hayop na yun eh. O sige, kukunin ko lang matalas ko, kuya, ha? Dali mo, Oo! para malagyan na natin ng gripo sa tagiliran yung mayabang na bulag na yun. Kailang ating gabi. Ano naman kaya ang problema ng babaeng ito? Ate Becca! Ate, si Kuya Carlos, nandyan ba? Abay, wala rito. Ha? Sa headquarters. Panggabi ng duty niya. O bakit na naman ba? Kasi sina Jordan at Troy kasi dinampot ng mga pulis. Ha? Ang problema nga po, Inay,
Kitang-kita sa CCTV na talagang pinagtulungan bugbugin ni na Jordan at Troy si Cesar Bulan. Si Troy po ang may hawak ng patalim, kaya may matibay na ebidensya laban sa kanya. Ayaw magsitigil Akala mo may siyam na buhay mga yun, parang pusa. Ay, ang hilig sa away. Ang nakakainis, damay pa tayo sa mga kabusita nila. Ang tanong, kumusta naman yung sinaksak ni Troy? Nagpapagaling pa raw po sa ospital. Ang balita, hindi naman daw po malala ang tama. Kitang-kita rin po kasi sa CCTV na mahusay umilag si Cesar Bulag Siguradong makukulong pa rin sila. O pwede ba namang hindi magdemanda yung naagrabyado nila na ospital? Kahit pa haragan yung nakaaway nila, maliwanag na sila'y nanugod at nanakit. Pinagplanuhan nila magkapatid yung pag-atake doon sa tao. Alam niyo, Nay, naiyak po ako sa mga nakikita kong nangyayari sa mga pinsan ko kung sumabay lang po sila sa akin na nag-aral ng maayos, tiyak na may maganda na rin po silang trabaho ngayon tulad ko. Uy, sino bang hindi nalulungkot doon sa sinapit ng mga anak ng tiyangkori mo? Ay, lalo na ako. Kadugo ko sila. Anong magagawa natin kung ayaw nila ng tahimik na buhay? Umayag naman sa pakikipag-areglo yung pamilya ng naagrabyado ng mga anak mo. Kuya. Pero dahil na-inquest na sila at nasampahan na rin ng kasong frustrated murder, sa korte na kayo magkakaayos. Pero nakakulong pa rin ang mga anak ko. Pwede mo naman silang piyansahan para pansamantalang makalaya. Kanino ko na naman kaya isasangla yung isang kwartong paupahan namin para lang mailabas ko sila sa kulungan. Naisangla ko na kasi yung isang kwarto dahil sa kaso ng pagnanakaw ng gulong ng kotse ni Troy nung nakaraan. Talagang maisasanla mo ng buo yung bahay na naiwan ng asawa mong namatay. Dahil sa tigas ng tuktok ng mga anak mo. May pinagpapatong-patong na lang nila mga kaso nila. Dapat dyan sa mga anak mo, ibartol nila Ano yun? Teka, sino kaya yung dalawang kabataan na yun na pinopusasan ng mga pulis? Oh, Diyos ko! Sina Jordan at Troy! Oo nga! Ang mga anak ko ang hinuhuli niyo ng mga pulis! Kailangan puntahan ko si Kuya Carlos! Kailangan malaman niya ang nangyari sa mga anak ko! Hindi ko pwedeng tulungan ang mga anak ni Cory sa presinto, gaya ng gusto niya mangyari. Possession of illegal drugs ang kaso ng mga anak niya. Mabigat yun, lalo na marami-rami palang gramo na ang nakuha sa bulsa ng magkapatid. Yun na nga ang sabi ko sa kanya nung sumugod siya rito kaninang madaling araw. Di, kakubiro yung kaso ng pinagbabawal na gamot. Ipabuno na lang niya sa mga anak niya yung parusa. Baka sa loob pa ng kulungan tuminom mga anak niya. Kung ako tatanungin, dapat nga pati siya makulong dahil sa pagiging konsentidor niya. O anong sabi ko sa'yo noon, Cory? Total ka ako. May nakukolekta ka naman buwan-buwan sa mga paupahan ninyong mga kwarto. Ayusin mo ang mga buhay ng anak mo. Pag-aralin mo. Gabayan. Anong ginawa mo? Nagsugal ka ng nagsugal. Ate, ayaw nga nilang mag-aral. Ano magagawa ko? Pwede ngayon, sumusuka ka ng pera para lang mapagtakpan yung mga kaso nila. Kung may isusuka ka pa nga, gaya ngayon. Bawal na gamot ang kaso. O isa ka kukuha ng 100,000 imumulta sa kanila, Magsisiman ako ngayon. May mangyayari pa ba, ate? Kasi naman masyadong matigas yung mga pangatwiran mo. Ayaw na ayaw mong napagsasabihan ka sa mga ugali ng mga anak mo. Ayaw mong ituwid ng buhay niyong palpak. Hanggang kailan niyo pangangatawanan yung mga maling nakasanayan niyo? Ikaw, Cory, hanggang kailan, ha? Hanggang kailan? Kuya, si nanay. Ha? Si nanay? Oo. Nay! Makalabas na kami rito ni Troy. Ha? Inip na kami rito Oo nga. Kaya gawan niyo na parang makalaya kami, Nay.
Wala na akong magagawang paraan, mga anak. Ano ibig sabing wala na kayong magagawang paraan? Nakasangla ng lahat ng mga paupahan natin. Oh. Di ba yung perang napagsanglaan ng ipinantakip ko sa mga nauna ninyong kaso? Naibenta nyo ng buong bahay. Oo nga. Para mas malaking pera ang maproduce ninyo. Yun na ang isa pang hindi ko pa nagawang ipagtapat sa inyo. Matagal nang nakasangla ang bahay at lupa natin. Ano? Malaki naging atraso ko sa sugalan. Kaya yung pinagsangla ng ipinambayad ko sa mga utang ko. Paro na po kami ni Kuya rito. Ibig pang sabihin ay mabubulok na kami rito sa kulungan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, mga anak. Ang gulo-gulo na rin ang isip ko. Ay, ayoko magtagal kami dito. Gawin niyo naman ang kahit anong paraan para makalabas kami rito ni Troy. Siguro nga. Kailangan na nating tanggapin ang mga nangyaring ito sa atin, mga anak. Kayo, ituloy nyo ang mga buhay nyo riyan sa loob ng kulungan. At ako, itutuloy ko rin ang buhay ko rito sa labas. Hindi nga po ganun kadali yun eh. Ang hirap dito sa kulungan eh. Di ko kaya. Basta mangako kayo sa aking magpapakabuti kayo riyan sa loob ng kulungan. Ha? Diyan niyo simula ng inyong pagbabagong buhay. Ako naman, sisikapin ko ring ituwid ang aking mga pagkakamali. Para pagdating ng araw, na muli tayong magkakasama-sama, muli rin tayong makakapagsimula ng isang bagong buhay, mga anak. Sa mga maling desisyon ko sa buhay, sa bawat maling landas na tinahak ko, kung bakit maliwanag na nakikita ko na ang mga maling resultang inihatid ng mga yun sa buhay naming mag-iina. Pero, naging bulag at bingi pa rin ako sa katotohanan. Kailangan pang magkahiwa-hiwalay kami sa isa't isa para lang mamulat kami sa aming mga pagkukulang. Nakakulong pa rin sina Jordan at Troy bilang pagsisilbi sa mahabang sentensya ng kanilang kasalanan. Pero tulad ng ipinangako ko sa kanila, hindi ako nakalilimot sa pagdalaw sa kanila araw-araw. Tulad ng hindi ko rin pagkalimot sa pagbabagong ipinangako ko sa aking sarili para na rin sa kapakanan ng aking mga anak. Ako si Cory. At ito ang aking buhay. Gaano ba tayo kadalas magkamali ng landas na tinatahak at patuloy na nagpapatangay sa mga kalakaran ng mundo? Sikapin nating huwag tahakin ang maling landas nang sa gayon maging mas malapit sa atin ang kabutihan. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Junel Benamin at Jenaline de la Cruz sa papel na Cory. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.